Today is December 31 and this is the last day of 2025 at ang last episode ng Java Talk for this year 2025. So hindi naman siya yung actually pinaka-last episode, para sa taon lang. At syempre para tapusin itong taon na to, so mapasin nyo nga pala December 31 kasi, so baka may marinig kayo mga ingay, paputok, torotot, so hayaan nyo lang yun. Usap lang tayo, no? So, this is Java Chips nga pala, no? Jeremy nga pala. At ito ang Java Talk. Tara, kape tayo. For this episode, ang topic natin ay passion versus reality. Yun yung pag-uusapan natin ngayon. So, meron akong mga hinandang mga tanong, no, na pwedeng sagutin ng sarili ko. Actually, sasagutin talaga ng sarili ko dahil wala naman akong ibang kasama dito kundi ako lang. At para sa kaalaman na rin ng lahat, fourth take ko na nga pala to dahil iba-iba yung aberya. So yung unang take ko naputol, yung pangalawa puro paputok tsaka puro kahol ng aso, no, kaya pinakakawalan ko yung aso ko. Ewan ko lang, baka bumalik na naman, pero okay lang, yan yun na yun pag kung sakali marinig ako mga pangatlo. Okay naman yung mic, nakabit ko naman siya pero hindi ko nakamit yung transmitter, no? Buklogs talaga. So pang-apat na take natin ito, sana hindi magkaroon ng aberya. Tingin ko okay naman. At ayun, may hininda akong mga tanong regarding sa topic natin na passion versus reality na kadalasang nagiging problema ng isang creative na tao. Dahil yung realidad mismo, yung pumipigil sa kanila para hindi na nila ituloy yung passion nila, no? At yung realidad na yun, kadalasan yun yung talagang normaling kailangan gawin o yung pinaka-required na gawin ng isang tao. Lalo na pagdating sa pang-araw-araw na pamumuhay. At yung passion, hindi naman talaga to yung pinaka-needs natin bilang tao kasi passion lang siya. Gusto lang natin o pang sariling hangarin lang naman kasi ang passion. So, ayun yung tatalakay natin. For question number 1, paano mo binabalance ang work versus creative life ngayon? So, para sa mga katulad kong creative person, no, sa mga artist na kagaya ko, karamihan sa atin may mga trabaho. So, may daily job, may 7 to 4 na duty, 8 to 5 or 9 to 6 na duty. Minsan nga panggabi pa eh. Pero sa akin, na 7 to 4 ang duty, nababalance ko siya. Kasi, depende sa work location mo. So, before, ang work location ko is malayo sa bahay. So, nagka-travel ako from 30 minutes to 2 hours. Papunta pa lang. At pabalik, ganun din. So, medyo kumakain o talagang kumakain talaga siya ng oras na siyang naghihila sa akin para hindi ko magawa yung mga gusto kong gawin pagdating sa creative world o creative stuff. At bukod pa doon, kung sakaling magkaroon man ng kailangan mag-extend ng duty or working hours, bukod sa regular working hours, yung tinatawag na overtime, talagang malaki yung nakakain. Halos kalahating araw o 3/4 ng araw mo andun na lahat sa trabaho mo. So yung pahinga mo, yun na lang ang matitira. Yung 8 hours na tulog mo, minsan 7 hours na lang, 6 hours, 5 hours, yun na lang yung natitira oras sa'yo para magpahinga. Wala ka talaga masisingit na oras para dun sa passion mo. Unless na lang kung hindi ka talaga matutulog, iaalay mo na yung natitirang oras para dun sa passion mo. So isang kabayanihan na yun kung tutuusin. So ako, nababalance ko siya ngayon, unlike before, dahil sa sobrang lapit lang ng trabaho ko. Yung trabaho ko ngayon is kaya mo siyang biyahihin kung nakamotor ka ng 5 to 7 minutes. So ganun siya kalapit, papunta pa lang yun. Kahit traffic. Kung ano naman, kung maglalakad naman, pwede mo siyang lakarin for 15 minutes. So ganun siya ka-convenient at hindi naman ako madalas mag-overtime.
dahil hindi rin required. Though, ngayon medyo nire-required na kasi sobrang medyo dumadami na rin yung responsibilidad sa trabaho. Pero okay lang din, kaya pa din naman, nakakalaban pa rin at nababalance ko pa rin naman siya. At yun yung reason kaya nababalance ko siya at nagagawa ko na yung mga bagay na hindi ko nagagawa before. Yung pagtugtog sa banda, pagkakaroon ng solo artist. So, nakakapag-perform ako ng live sa mga bar and resto. Nakakapagsulat. So, nakakapunta rin ako ng mga book events. Yan. Yung mga Cavite Reads, book fair, mga, yan, MIBF, Manila International Book Fair. Saka yung Philippine Book Festival. So, isa yun sa rason kaya nakapunta ako sa gang dahil syempre sa trabaho ko. Ano pa ba? Ayun, nakapagbanda. Nakatugtog kami sa studio, yun, nakatugtog din sa bar, at nakapagsulat din ako ng mga kanta para sa banda. So, yun. Yung work talaga, yung work location, yung biyahe, ayun, kailangan mo rin din talaga tanggalin yung mga ilang bara para magawa mo yung, ma-balance mo yung pagiging passionate mo dun sa creative world tsaka dun sa pagtrabaho mo na which is kailangan mo naman talaga para masustain mo yung pang-araw-araw na pamumuhay mo. So question number 2, ano ang isang point sa buhay mo na halos sumuko ka na sa passion? Sa akin, based on my experience, yung point na yun is yun nga, nilamon na ng trabaho yung oras ko at araw ko. Hindi ko na nagagawa yung mga bagay na gusto ko. Yung pagdating sa creative stuff. Tulad ng pagsusulat. Actually, ilang beses na ako nagtangka before na magsulat ng nobela pero hindi siya natatapos. Palaging umpisa. Panay ako revise ng revise. Bago. Although same title pa rin pero bago lang ako. Start lang ako ng start. Minsan mag-uumpisa ako panibagong idea pero hindi ko siya natatapos dahil sa trabaho. Kasi may ugali ako kasi na na do meron akong progress, tuloy-tuloy, nagiinit. Pero pag nahinto to o nasapalan ng sobrang laking istorbo, nadismaya ako, disappointment, yun, napuputol siya. At yung pagputol na yun, isa yun sa rason kaya hindi ko na siya tinutuloy at tinatamad na ako. Yun, yung ugali ko before. At ang naging paraan lang para bumalik ako sa puntong mahalin ko ulit o gawin ulit yung mga hilig kong gawin nung nagpalit ako ng trabaho. Kasi nga, isa yun sa reason talaga kung bakit sinuko ko na talaga lahat. Yung tipong gusto ko na ipamana lang lahat sa anak ko, yung pagkanta ko, pagbabanda ko, pagsusulat ng aklat, paglalathala. Yun, dumating sa point talaga na ganun. Gusto ko na lang sila na lang yung magpatuloy nun. Good thing, hindi naman hinayaan ng pagkakataon na lusawin ng trabaho ko yung mga gusto kong gawin tulad ng mga ganun. At ay nakabalik naman at nagagawa ko naman siya, nakapaglatharan ng libro, nakapagbanda, nakapag-perform bilang solo artist, nakapagsulat ng mga kanta. Hindi nga lang sikat, no? Kasi hindi ko pa sila na papasok sa music platforms. Pero mali mo, balang araw. Next year, pwede. Ayun, number 3. Required ba na i-monetize ang passion? Isa sa pinagdedebatihan din pagdating sa creative worlds na kadalasan naaabuso ng mga normal na tao o ng mga audience, hindi nila binabayaran o tinitake nila as free yung mga ganitong klase ng passion. Tulad nun, halimbawa sa pagtatato, may mga kaibigan kasi ako nagtatato at yun, pinopromo yung presyo nila. Yung tipo na discounted na, manghihingi pa ng discount. So, syempre, passion nila yan pinagpaguran nila yan, gumastos sila ng mga pag-aaral, ginugulan nila ng panahon at oras at taon para magawa nila yung mga bagay na yan. No? At hindi mo kailangan tipirin yun. Kasi kung ikaw na nasa punto na
ikaw rin yung kagaya nila na nag-ubos din ng oras at panahon para magawa yung bagay na yun o ma-perfect o ma-enhance pa yung skills mo pagdating sa ganun. Hindi ka rin naman papayag na magpapalibre. Kung pumayag ka man, siguro hindi magtatagal. Magpapabayad ka na rin. Ano pa example? Sa pang-example dyan yung mga food vlogger. So, isa yan. Hindi sa lahat ng oras o hindi sa matagal na panahon na mayroong mag-i-sponsor sa'yo ng mga imumukbang mo na imamarket mo. Darating talaga sa point na mauubos lahat ng sponsor mo. At ayun, kailangan ikaw na mismo yung gumastos ng i-upload mo o na bibili mong pagkain na ipopromote mo. So, ikaw na kailangan gumastos nun. Yan, example yun. Kailangan talaga i-monetize. Ano pa? Sa mga banda, hindi natin sila pwedeng i-normalize yung pagtugtog nila ng libre. Kasi nag-i-studio yung mga yan. Ginagastusan nila, may maintenance yung mga instrument nila, mga stick, strings, mga cymbals, mga electronics nila, may maintenance yan. So, wag natin ugaliin na tipid-tipid lang o libre lang natin sila patutugtugin sa kung ano man. No? Ginagastusan nila yan syempre. Pamasahe, pagkain nila, yung papunta nila doon sa mga venue na pupuntahan nila, lahat yung ginagastusan nila. So, matuto tayo mahiya. So, di naman nila ginusto na wala kang pambayad, pero bilang tao na nakaka-appreciate ng mga ginagawa nila pagdating sa artistic or creative thing, isa yun sa dapat natin na isaalang-alang bilang pakitang suporta na rin para sa kanila. Isa rin, yung mga nagsa-self-publish, mga self-published author, na mga nakaranas ng rejection sa traditional publishing, na pinasok na lang sa self-publishing ang mga akda nila. Isa yan, sa wag natin kuhanan ng promo o wag natin basta hinga na lang ng discount yung mga akda nilang pinaghirapan kasi sariling pera talaga nila yan. Sila mismo yung gumastos ng pang-imprenta, pang-marketing, mga pamasahe, pangkain nila kung sakali magkaroon man sila ng mga event or mini book fair o matin sila sa mga pop-up event, no? May mga gastos yan. So, dapat natin din niyang isaalang-alang kung sakali mangingi tayo ng libro nila o akda nila. Pero kung mamigay naman sila ng mga libreng access do sa mga akda nila, why not, di ba? Pero syempre, bilang pakitang paggalang dun sa pinagpaguran nila, magbigay tayo kahit magkano para makatulong din sa kanila, para masustain pa nila yung mga ganung bagay na meron sila. No? So, para i-monetize, dapat ang passion, dapat naman talaga. Kasi may mga gastos yan. So, next question. Kailan mo masasabi na enough ang creative progress mo? For me, enough siya kung tuloy-tuloy mo pa rin siyang nagagawa. Enough na siguro yung progress kung nakatanim na siya sa subconscious mind mo. Yung hindi ka na inuutusan ng sarili mo o ng mga nasa paligid mo para gawin o mag-upload ka pa, magsulat, gumawa ng kanta, gumuhit, o kung ano, puminta, o kung ano man. Yun ay isa sa enough pagdating sa progress. Ginagawa mo siya o ginagawa mo yung mga bagay na yun, hindi dahil sa may pakinabang ka. Ginagawa mo yun dahil sa gusto mo lang siyang gawin. Siguro plus na lang siguro kung kumikita ka doon sa bagay na yun. Kasi disappointment kasi ang dumadapo kapag yung pag puro financial eh. Iba kasi ang treatment sa passion sa trabaho eh. So kung tatrabahuhin mo siya, may disappointment ka kasi hindi sa lahat ng oras pwede kang kumita. Yung mga pagkakataon na kailangan mong ibigay yun ng libre para ma-market lang yung art mo, no? O yung creative work na ginagawa mo.
sa pelikula, ganun. Kailangan mo siya, para karoon ka ng exposure, ganun. So, enough na yun siguro. Yung pagkakaroon ng subconscious na mindset para gawin yung bagay na yun. Hindi ko alam kung aware, kung okay lang ba sa inyo yung mga sinasabi ko, no? Pero yun nga, hindi ko naman pinipilit na lahat na paniwalaan o i-accept o tanggapin kagad yung mga paniniwalang meron ako. Kayo pa rin naman yan. So, pwede nyong husgahan ako na hindi dapat ganun. Okay lang yun. Kasi iba-iba tayo ng pananaw sa buhay. So, para sa akin yun, enough na yung creative progress mo kung nakatanim na sa utak mo na basta gawin mo lang tong bagay na to. Gawin mo na siya ng gawin. So, ayun. Last question, anong message mo sa creatives na pagod na pero hindi makabitaw? Ito yung mga hindi sinusuko yung gusto nila eh. Yung tuloy-tuloy pa rin sila kahit parang wala nang nanonood, walang nagbabasa, walang nakikinig, o walang sumusuporta. Kahit yung tipong ikaw na lang yung sumusuporta sa sarili mo. Salute at good job dun para sa'yo. Kasi inilalaban mo yung bagay na sa tingin mo nagpapasaya sa'yo at nagbibigay ng pampatagal o pang-sustain sa buhay mo, no? Lalo na sa mundong madamot, madaya, ganun. Sobrang salute sa'yo. Kasi hindi lahat ng mga creative na tao inilalaban yung mga bagay na yan. Karamihan talaga sumusuko na. At ayaw nang ilaban yung bagay na gusto nilang gawin noong una. So, ayun. Laban lang. Kasi tulad ng sinabi ko sa una, yung sinagot ko sa number 4, hindi talaga sa lahat ng pagkakataon gustuhin ng lahat yung creative or artwork na ginawa mo. Yung kanta, yung aklat, yung pininta mong sketch or painting or canvas, yung tattoo mo, hindi lahat gugustuhin yan. Ano pa? Yung content mo sa blog, yung podcast content mo, hindi lahat yan gugustuhin. Pero, ang kagandahan ng ginawa mo. Kasi, every mistake that we have made, may matututunan tayo dyan. Wow, nag-English. So, may matututunan tayo dyan, basta tuloy lang. Normal lang din na hindi lahat talaga tatanggapin yung mga pinagsasabi o ginagawa natin. Tanggapin lang natin yun. Kasi doon may matututunan tayo. At doon may improve din natin yung mga bagay na ginagawa natin. So, tulad ng mga lagi ko sinasabi, sa tuwing mag-e-end ako ng vlog ko before, see you on my upgraded content next time. So, kung mapapansin niyo yung mga content ko before, talagang basura siya kung titingnan sa umpisa. Pero parte yun ng journey. Ang kaganda lang dun is tinuloy lang siya. Hindi siya sinukuan. Doon may mga pagkakataon na nakakapagod talaga. Pero kung sakali mapagod ka, pwede ka naman magpahinga eh. Tapos, pag nakapagpahinga ka, laban ulit. Huwag mo susukuan, syempre, kasi manalo o matalo ka man sa laban na yan, hindi naman iba ang makikinabang. Tayo rin ng mga creative. Ikaw, ako, tayo. Tayo pa rin ang may kasalanan kung manalo o matalo tayo dyan. Tayo pa rin ang makaka-receive ng gantimpalang kalakip ng mga bagay na magiging resulta ng mga bagay na yun. So, ayun. Siguro, di ko naman napatatagalin tong podcast na to, no? So, pagdating sa pagiging creative, nagpapasalamat ako sa Panginoon, syempre, unang-una rin sa lahat. Na pinagkalooban niya ako ng trabaho na naging daan para magawa ko yung mga hinihiling ko sa kanya dati. Yung maka-attend sa mga book fair, mga book events, makapag-perform bilang solo artist, yung makatugtog as a band, makabalik sa pagbabanda, magkaroon ng sariling akda o magkaroon ng unang libro sa buhay ko, no, na hindi ko akalain na magagawa ko pa siya sa edad ko na to. Sa edad ko na 30. So, nahabol ko pa rin siya. At ano pa, salamat din kasi nagkaroon din ako ng maliit na negosyo lang naman, printing shop. Tuloy pa rin hanggang ngayon. Di ko lang siya talaga sobrang minamarket mo kasi
since may trabaho naman, pero tuloy-tuloy pa rin naman siya. At ayun, tulad dito, podcast, nakabalik tayo sa pag-vlog na podcast. Actually kasi ano to hindi ko siya tinatake as pure podcast kasi ako lang yung may podcast na hindi compressed yung mic. Naka-wireless mic pero palag-palag, no. Napanood ko kasi yung, parang napanood ko yung kay Epic Podcast yung kay Lord De Vera yung guest niya. Na bakit hindi daw ginawang wireless mic para mas epic, no? So, yun. Panis lang talaga. So, ako lang siguro yung podcaster na ganito yung ginawa. Yung nagmatapang, no, sa pagpa-podcast na wireless mic yung gamit. Na kahit maingay yung paligid, yun, nagpa-podcast. So, ayun, bukod pa doon, pinapagpasalamat ko din ng Mabuhay PH na tumanggap sa akin bilang solo artist. Naniniwala sa kakayanan ko bilang mga awit na makakapag-perform ako ng ganun. Kaya ko pala makipagsabayan sa mga magagaling. Alam kong meron naman talagang mas magagaling pa sa atin, pero binigyan nila ako ng pagkakataon na makasabay o makasama sa mga yun. Yan, kay Direct Jug, shout out sa'yo. Salamat po. Sa bandang Nadare na tumanggap sa akin bilang lyricist, salamat sa inyo. Yan, kila Kenneth, kila Raymond, kila Victor, kay Manny, at kay Marlu. Salamat sa inyo sa tiwala sa akin, no. Bagamat duda ako sa mga sulat ko, kaya mas madalas angkinin ko na lang talaga yun. Salamat sa inyo. Hindi ko talaga akalain na magtutuloy-tuloy yung banda natin, no. At nakapag-perform tayo sa iba't ibang studio tsaka iba't ibang bar, no. At kanino pa, salamat din sa mga music production, sa Lotus Production, Chocolatey, Pasig Community, Thursday Punk. Yan, salamat sa inyo kasi pinayagan nyo yung bandang Nadare na maiparinig yung mga kanta namin, which is isang creative din talaga, isang klase ng art na category na as music, nakakategory as music, no. So, salamat sa inyo sa pagpayag doon. At sa kaibigan ko na inumpisahan ang Luna Music Studio, congratulations sa'yo. Dahil yan sa bandang Nadare, hindi mo gagawin yan kundi dahil sa banda, no? Na handa akong sumuporta sa mga musikerong katulad natin. At isa yun talaga sa normal na pangarap ng isang musikero, ang magkaroon ng sariling music studio. At sa mga tinugtugan ko na as a solo artist o yung mga open mic na pinayagan akong kumanta, yan, yung Capo Manila na madalas ganapin sa Makati. At ang Substar Entertainment na isa rin sa debut as a solo artist ko na naiparinig ko yung mga composition ko. At ayun, sa Dogan's Publishing na pinayagang mailathala ang aklat natin. At ang Bookmark Publishing na tinuruan naman tayo paano maging author, no? Tinuruan tayo na makapag self-publish ng akda natin na hindi natin alam kung akda ba kung may tuturing, pero ayun, tinapangan lang natin. Hindi naman natin akalain na magiging best-selling siya kahit papaano, no? So, ayun, hindi ko na patatagalin pa dahil magse-celebrate pa tayo ng pagkatapos ng taon. At dito ko na lang siguro tatapusin tong episode na to. At hanggang sa susunod na upload, next episode next year. Kita-kita mga Java Chips. Sa muli. Happy New Year. Adios.